Bago tayo magsimula sa ating araw, tayo munang lahat ay yumuko, pumikit, para sa ating panalangin. Lord, salamat sa pagkakataon na ito na kami, Lord, ay matututo na naman ng panibagong aralin. Tulungan niyo po yung bawat isa na maunawaan at maintindihan kung ano nga ba yung aming aaralin ngayon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Magandang araw aking mag-aaral. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng motibasyon. Ayan. Simple lang naman ang ating motibasyon ngayon. Tutukuyin nyo lang kung ano ang tawag sa ipapakita kong mga larawan. Malinaw ba? Ang unang larawan na aking ipapakita ay ito. Ano kaya ito? Mahusay. Ito ay isang bundok. At ang pangalawang larawan naman ay ito ay isang bulkan. Mahusay. At ang panghuli, talaga namang napakahusay ng aking mag-aral. Ito ay isang chocolate hills. Mahusay. Dahil dyan, tayo ay magsisimula na sa panibagong aralin. Gusto nyo na bang matuto ng bagong aralin? Yan. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa bundok ng Mount Apo. Meron na ba kayong nalalaman patungkol sa Mount Apo? Kung ganon, makinig ang lahat upang matuto. Ang bundok Apo ang isang bulkang natutulog na nasa lungsod ng Davao sa Pilipinas. Ito ang pinakamataas na bundok sa bansa sa taas na 2,954 na metro. Wala pang ulat ng pagputok ng bulkan na ito. At alam nyo rin ba na ang Mount Apo ay nag-iwan sa atin ng alamat? Oo, nag-iwan sa atin ng alamat ang Mount Apo. Halika kayo at makinig sa ating alamat. Ayan. Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang kapatagan sa Mindanao, may isang magandang bundok na pinakamataas sa buong Pilipinas, ang Mount Apo. Hindi pa ito kilala bilang Mount Apo noon, kundi Apo Sandawa, isa sa mga Diyos ng tribo ng mga Bagobo. Ayon sa alamat, ang Diyos na si Sandawa ay merong 6 na anak. Ilan nga ulit yung anak ni Sandawa? 6 na anak. Mahusay. Napawang magagaling at may kanya-kanyang kagalingan. Ngunit may isa sa kanyang mga anak na si Ginom na palaging nahuhuli sa iba dahil sa kanyang katamaran. Upang matuto si Ginom ng tamang disiplina at mapanatili ang karangalan ng pamilya, ipinasya ni Sandawa na magtayo ng isang malaking bundok na nagagawing lugar ng kanyang mga anak para sa pagsasanay. Ayan. Kasama ng kanyang mga kapatid, sinimulan ni Ginom ang pagsasanay sa kanyang ama sa itinayong bundok. Ayan. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay at paghihirap, naging magaling na rin si Ginom. Nagtagumpay siya sa mga hamon at kailangan lamang niya itong patunayan ang kanyang galing. Ayan. Upang masiguro ang kanyang tagumpay, nagpakita si Sandawa sa kanyang anak at binigyan siya ng isang espesyal na regalo, isang malaking kayumanggi at malusog na buwaya na siyang magiging gabay ni Ginom sa pagsiklab patungo sa tuktok ng bundok. Sa pamamagitan ng kanyang tiyaga at lakas ng loob, nakamit ni Ginom ang tuktok ng bundok. Pinasikat ng kanyang ama ang kanyang tagumpay at binigyan siya ng karangalan sa pamilya ng mga Diyos ng tribo ng Bagobo. Mula noon, ang bundok na itinayo ni Sandawa ay tinawag na Apo Sandawa o Mount Apo. Ngayon, ang Mount Apo ay hindi lamang isang sikat na atraksyon sa Mindanao, ngunit ito rin ay tahanan ng maraming tribo at kapatagan na papalibutan nito. Ito ay isa sa mga pinakamataas at pinakamagandang bundok sa bansa, kung saan maaaring maranasan ng mga tao ang magagandang tanawin at mahalagang karanasan sa kalikasan.
Ang alamat ng Mount Apo ay nagbibigay ng pagpapahalaga at paggalang sa kahalagahan ng kalikasan at sa mga likas na yaman na nagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan ng Mindanao. Ayan, meron ba kayong natutunan sa alamat ng Mount Apo? Mabuti, ako ay natutuwa dahil kayo ay natuto. Ngayon naman, igugrupo ko kayo sa 4 at gagawa kayo ng skit patungkol sa Mount Apo. Kailangan ay makita ko dyan ang mga tauhan sa alamat ng ating pinag-aralan. Ano nga ba ang skit? Ang skit ay isang maiksing pagtatanghal na ipapakita nyo ang pinakabuod ng kwento. Naintindihan? Dahil online tayo ngayon, ay magkakaroon pa kayo ng panahon para makabuo ng skit patungkol sa Mount Apo. At sa susunod na mga araw, kapag ka nag-face to face na tayo, ay doon natin itatanghal o doon nyo itatanghal ang nagawa nyong skit na patungkol sa Mount Apo. Ayan. Dahil hindi nyo pa mapapakita ngayon ang skit, ay magkakaroon muna ako ng katanungan. Handa na ba ang lahat? Sino ang mga tauhan sa alamat ng Mount Apo? Ayan, mahusay. Ang mga karakter o tauhan sa alamat ng Mount Apo ay si Sandawa o Apo Sandawa, si Ginom, mga kapatid ni Ginom, ama ni Ginom, at ang buwaya. Mahusay. Ayan. Ano naman ang mga aral na maaaring matutunan mula sa alamat ng Mount Apo? Mahusay. Ang alamat ay nagpapakita ng disiplina sa sarili dahil kung hindi tayo magtitiyaga sa buhay, wala rin tayong mararating kagaya ni Ginom. Pero dahil nagtiyaga si Ginom, ay meron siyang narating na napuntahan niya o narating niya yung tuktok ng bundok dahil sa kanyang pagtitiyaga at naging mahusay din siya kagaya ng kanyang mga kapatid dahil kung nagpatuloy lang siya sa pagiging tamad, ay wala siyang mararating. Pero dahil nagsumikap din siya, ay naging kagaya niya yung magagaling niyang mga kapatid. Yan. Dahil alam ko namang nakinig at natuto kayo sa alamat ng Mount Apo, ay magkakaroon tayo ng maiksing pagtataya. Bilugan ang tamang sagot. Bawal lang magbura. Yan. Kumuha na lamang kayo ng mga papel at ng ballpen o lapis para sagutan ang mga hinanda kong mga katanungan. Unang tanong, ano ang orihinal na pangalan ng Mount Apo? A. Apo Sandawa, B. Mount Sandawa, C. Ginom's Mountain, at D. Mount Bagobo. Pangalawang katanungan, ilan ang anak ni Apo Sandawa sa alamat? A. 7 anak, B. 6 na anak, C. 2 anak, at D. 1 anak. Pangatlong katanungan, ano ang pangalan ng anak na palaging nauhuli sa kanyang mga kapatid sa alamat? A. Ginom, B. Sandawa, C. Apo, D. Bagobo. Pang-apat na katanungan, ano ang regalo na ibinigay ni Sandawa kay Ginom upang maging gabay nito sa pagsiklab patungo sa tuktok ng bundok? A. Isang espada, B. Isang malaking puno, C. Isang malaking buwaya, at D. Isang malaking agila. At ang panghuling katanungan, ano ang naging resulta ng pagsasanay ni Ginom sa bundok? A. Sumuko si Ginom at hindi na siya nagtagumpay. B. Naging magaling si Ginom at nakamit
niya ang tuktok ng bundok. C. Lumipat si Ginom sa ibang lugar. D. Naging malungkot si Ginom at iniwan ng pamilya. Yan. Tapos na bang magsagot ang lahat? Ayan na ay mag-check ngayon. Ayan. Sa number 1, ano ang tamang sagot? Ano ang original na pangalan ni Mount Apo? Ano ang original na pangalan ng Mount Apo? Ayan. Apo Sandawa ang tamang sagot dahil ang Apo Sandawa ang original na pangalan ng Mount Apo. Ayan. Pangalawa, ilang anak ang meron si Sandawa sa alamat? Ayan, mahusay. 6 na anak. Ayan. At pangatlo, ano ang pangalan ng anak na palaging nahuhuli sa kanyang mga kapatid sa alamat? Tamang sagot ay A. Si Ginom. Ayan. Ano ang regalo naman na ibinigay ni Sandawa kay Ginom upang maging gabay nito sa pagsiklab patungo sa tuktok ng bundok? Ano ang tamang sagot? Mahusay. Letter C. Isang malaking buwaya. At ang panghuli ay ano ang naging resulta ng pagsasanay ni Ginom sa bundok? Letter B. Naging magaling si Ginom at nakamit niya ang tuktok ng bundok. Mahusay. At para naman sa ating takdang aralin, gumuhit kayo ng larawan na katulad ng Mount Apo. Gagawin nyo ito sa short bond paper at ipapasa sa susunod na nating pagkikita. Ayan. And bye-bye!